Dito po ganun. Ang ating pong topic for today is all about sa how to choose a political leader. Ang theme of academic discussion po natin ay huwag niyo kaming idamay. Most of the electorate or the voting public choose their leader according to their wants and their presumption. They most of the time they postulate yung pong mga leader na madalas nilang inahalal ay mga minsan ay mga famous, sikat. Kung di naman po ay dati nang nag-engage sa politics o may hinawakan na government position. Minsan po nahahalal dahil tulad nga po ng mga artista, mga maraming kakilala, maraming kamag-anak, malakas ang impluensya, gumagamit po ng makinarya at tulad po ng kanilang ano ba po, personal resources, may pera po. Madali po silang gumawa ng mga campaign, propaganda, o kaya po minsan po ginagamit po nila yung kanilang resources. Halimbawa po sa paraan po ng fraudulent acts na bawa po mamimigay, papakain. Pero lahat pong yun ay
misrepresentation. Ibig pong sabihin, besides of their personal interest or vested interest, ginagawa po nila yun, enable to win the election. Tulad po ng mga katangian na magandang lalaki, magandang babae, mayaman, minsan po, dinadahilan daw yung mabait daw yung tao, kaya nila binoto. Pero in spite of that, ano nga ba talaga ang dapat na requirements ng isa pong nag-a-aspire ng public office o isa pong kandidato na dapat ay ihalal? Minsan po naghahalal po yung mga tao ng mga kandidato ayon lang sa bugso ng damdamin ng nakakarami, ayon sa mga sinasabi lang ng iba. Minsan naman po, pag naabutan ng pera, naabutan ng t-shirt, napapakain, hinahalal na nila. Ganun po yung minsan kanilang basihan. Bilang isang botante. Yun po, ganun ka medyo hindi naman po natin kinu-question, pero yun po talaga, ganun pong kababaw po yung naging basis po ng kanilang choosing public official. Kahit po wala nagagawa minsan, basta sikat, kilala, hinahalal na po nila eh. Ganun po ang pamantayan lang po nila. Hindi na po nagre-research yung iba o nagsasaliksik kung capable yung person to handle public office or to lead the people or to represent the people in order to change their lives on the future. Napakababaw po ng nagiging pamantayan ng ibang tao. Kaya naman po talaga na kung magtataka kayo, talaga naman po parang, hindi po parang, wala na po talagang pag-unlad yung Pilipinas. Kung mapapansin niyo po, sa nasyonal, naghahalal yung mga tao ng hindi naman qualified doon sa position. Hindi naman po natin sila kinukundina, pero dahil karapatan lang bumoto, pero apektado po tayo. Kaya nga po ang magiging tema po ng ating pag-aaral
kami apektado, huwag niyo kami idamay. Yun po magiging tema po ng ating pag-aaral. Sasample lang ko po kayo. At naman magbibigay ako po ng halimbawa. Ito na may hindi lingid sa inyong kaalaman. Meron po tayo mga nahahalat mula po sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Sa presidente po, nagalal po tayo ng katulad ni Joseph Estrada. Although naging mayor, naging senator, at nilagay natin siya sa pwestong presidente. At kung tatanungin po kayo, dapat po ba talaga siya sa mga posisyon na yun? Ayun po ang bahalang magbigay ng sarili niyong opinyon doon po sa aking mga nabanggit. Yung po mga yun ay naulit po nung nagalal po tayo ng mga artista na naman. Pero hindi naman po lahat ng artista na naalala katulad po nila na walang capability to lead or represent the people in the government. Napaka-hirap po kasi ng gagawin nating representante kung di naman sila karapat-dapat doon sa posisyon o sa pampublikong opisina. Si Senator matagal na sa Senado pero siya po ay isang artista. Hindi ko po alam kung talagang kaya niya yung kanyang opisinang pamunuan at bilang senator gumawa at maglilok ng mga batas na magiging kapakipanganabang para sa tao. Mga batas na gagamitin para sa serbisyo pang tao. Na magiging kapakipanganabang. Ang paggawa po ng batas na kanilang mandato o kanilang trabaho na ayon sa kanilang pinasukan o pinasukan na trabaho o kanilang piniling maging hanap buhay na kung saan sila ay sumusweldo mula sa buwis ng taong bayan ay dapat nilang magampanan. Kasi kung hindi lang naman yung kailangan pumasok at magpakita ka na nasa opisina ka at ginagampanan mo yung presensya ng yung trabaho sa pang-araw-araw. Ang trabaho ng legislator
ay hindi lang ang pumasok at magpakita at bumoto. Ang isang pinakamabigat na trabaho ng mambabatas ay yung gumawa ng batas dahil legislator na sila. Yun ang kanilang function. Yun ang kanilang original function. To craft, to repeal, revise, repeal, amend the law. Yun ang kanilang main function. Pero kung papasok na sila, anong purpose nun? Di ba? At ang mabigat pa ron, it is inevitable when it comes to end of the month, they will receive their salary or emoluments or their wages, emoluments, no? Yun po ang mabigat doon. Without doing anything, without functioning, being a legislator, yun ang kanilang main purpose sa kanilang trabaho, yung gumawa, lumikha ng batas. Kung hindi sila makakagawa nun, anong silbin to? Diba? Sisweldo lang. Nasa naman ang pag-iisip ng botante, ng electorate? Diba? Bumoboto kayo, walang ginagawa yung tao. Hindi ko malaman kung kaya yung iba nagsasabing bobotante, bobo raw yung mga botante. Eh kasi naghahalal kayo ng isang tao na walang nagagawang kapakit-pakinabang. Pwede rin naman kasi yung hindi naman most of the electorate ganun na naging pananaw. Meron din kasi mga electorate na sumama sa pangangampanya kasi nga sa kadahilanan na sila ay mag-engage sa public service in a way na tumulong sa kampanya, ba ay kailangan yung kandidato ipwesto sila sa pampublikong opisina. Pero yung mga taong napwesto sa pampublikong opisina, minsan hindi sila nagpe-perform ng according to their mandate din. Minsan relax na relax eh. Minsan yung approach nila sa tao, galit pa sila na dapat yung tao yun yung kanilang pagsilbihan ng gusto bilang taxpayer. Although taxpayer din sila, pero pinili lang mag-engage sa public service Wala silang choice kundi gawin yung mandate nila, yung function nila. Ano ba yung official function nila? To serve the people. Pag hindi gano'n ang gagawin nila, o kaya merong mga trabahong hindi tama na labag naman doon sa kanilang official function, violation po yun ng RA 6713, which is the Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officer and Employee. Bumaba naman po tayo sa lokal. Alam niyo po, may pangyayari po minsan na meron pong nahuling barangay captain. Dala-dala po yung ambulansya po sa Pangasinan. Nakulong po yung mga tao na yun, kasama po yung barangay staff. Kung saan po, yung pong barangay ambulance, dinala sa Pangasinan sa panahon ng pandemya na hindi po nararapat na gawin. Dahil kung bibigyan niyo po ng personal na definition yung ambulansya at alam naman po nakakarami na ambulansya ay ginagamit na sa pagbibigay serbisyo ng medical na atensyon para sa isang taong nangangailangan ng agarang medical na atensyon para siya ay
malapatan ng kaagarang lunas. Pero nung panahon pong yun, dahil bago po yung ambulansya, nagkaisa po yung namumuno po, yung kapitan at saka yung mga kawani ng barangay, dalhin sa Pangasinan yung ambulansya. Which is, ang sabi ng barangay Sangguniang sa akin, Sangguniang Bayan na humawak doon sa kaso, nasuspindi raw yung tao dahil sa ginawa niya. Pero kung pag-uusapan po natin yung talagang na-incurred o nagawang offense na kasalanan, the offenses incurred violate the revised penal code, which is the RA 3815, kung saan malversation of public funds. Sabi nga po, yung ambulansya ginagamit lang sa para mabigyan ng madala sa ospital at mabigyan ng kaagaran na medical na atensyon yung tao po nangangailangan na medical na atensyon na kung saan ay malapatan agad siya ng lunas. Pero ang sabi po nila, sinuspindi lang siya, which is sa akin po kailangan it is motu proprio on the part of the Sangguniang Bayan to file an immediate criminal and civil case with regards to the action or offense committed by the abuse of authority of that barangay official and employees. Yung nga po, dapat po ganun po yung ang maging action po nung ito nga pong nakaraan, since yung tao pong kanilang nakasuhan ay gumawa pa uli ng panibagong kaso na talaga naman pong unlawful or illegal in whatever way that you can think of it. Illegal talaga, unlawful. Without any barangay council resolution, she imposed the collection of the use and rental of the gym that was constructed by the national and turned over to their local unit. Nga po, sila ay nagpaupa, nagparenta na walang resolusyon o ordinansa yung barangay council. At ang medyo mabigat po din sa pangyayaring yon, yung pong kinikita, according to the computation of the chairman of the local government good governance, chairman of the good governance of that local government, he computed and assumed that the income of that establishment may cost 100,000 something.
uh, when he in overall of the rental of that establishment for I don't know how many years, but his computation resulted to 2.1 million. But the document that they presented, it's on the content of the document. The money was only $500,000 because the excess of that money they paid to expenditure of that establishment, which is unacceptable because of the few documents that they submitted to the council. The public documents must not be classified like the way they submitted their documents to the council. A public document is voluminous in character or humongous. It means that in a daily transaction of the government may have in everyday transaction so many documents that may be deposited in their office for the accounting in the year end for the verification of the total money comes in and out from that government agency or institution. Because of that, the local government failed to satisfy the wants or the requirements needed to prove in order to justify that they are innocent from their commission committed that violate a law. Ayun po. Yung pong klase ng public official na yun na pinili at dinala yung tao. Sabi ng tao, hindi rin kailangan pinag-aralan, kabaitan lang daw. Ayun, sa sobrang kabaitan sinasabi nila, pinagsamantala ng tao. Kinuha yung pera ng tao. Maling pamumuno. Hindi tamang pamumuno, malpisan po. Masyadong naapektuhan yung mga tao. Pero yung mga tao, okay lang sa kanila. Ang katwiran nila, kahit hindi marunong, kahit walang nagagawa, basta mabait. Para bang sinabi na, okay lang yan, mabait yan eh, pero magnanakaw. Okay lang yan, mabait yan eh, pero naagrabyado kami. Yun ang katwiran nila. Which is, diba, maitutuling na katarantaduhan na yun sa parte ng tao. Diba? Yung sabihin mo, kahit na gumagawa ka lang kawalang yan eh, sasabihin pa mabait. Magkaiba po yung kabaitan sa requirements o hinihingi
ng gobyerno o hinihingi ng isang employer para gampanan mo yung isang trabaho. Kung doktor ka, dapat magpaka-doktor ka. Hindi ka pwedeng umasta ng pagiging doktor kung hindi ka naman doktor. Usurpation of authority yun. Ito, dahil sa ito ay hinalal ng tao, hindi nyo makakasunan ng usurpation of authority. Halal eh. Elected eh. Pero, hindi siya capable para pamunuan o i-representa yung mga tao kasi walang kaalaman eh. Ano ba tawag mo sa walang kaalaman? Kayo, magbigay kayo ng termino na pwede nyo itawag sa isang taong walang kaalaman na gusto lang sumweldo. Anong termino gusto nyo ibigay? Bobo? Tanga? Magnanakaw? Kasi walang alam eh. Hindi po ba kayo ang limika sa kanya? Hindi po ba kayo ang gumawa sa taong yon kaya siya nandun sa pwesto? Di ba? Ginawa niyo siya, binoto niyo siya, pinwesto niyo. Ngayon, pinagsamantalahan tayo. Ang pagnanakaw ay isang uri ng pagsasamantala. Di ba? Sabi niya, kaya niya mamuno. Misrepresentation. Hindi niya kaya palang mamuno. Niloko tayo. Pero kayo yung naglagay sa kanya dyan, kayo yung employer niya. Hindi niya kayo niloko. Binigyan niya kayo ng pagkakataon mag-isip, pero baka naman pares din kayo niya. Kaya niyo siya binoto. Magnanakaw rin naman kayo. Binoto niyo siya. Pinagnanakawan. Hindi lang kami, pati kayo. Lahat tayo. Di ba? Kaya sasabihin nyo, mabait naman. Pag pala pinagsamantalang kayo mabait naman ang ano. Hindi, mabait naman. Pero pinagsamantalang kayo. Kapag nirape pala nirape kayo, pamilya nyo, sabihin nyo lang mabait. Hindi, mabait siya. Di ba? Yan lang, di ba? Kaya ang tema po natin, naapektuhan din kami. Apektado kami. Huwag mo kaming idaman. Kaya, hindi naman po pwedeng sabihin na nagkamali lang kayo. Palagi yung ginagawa yun. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas eh. Tignan nyo nga ang Pilipinas kung umunlad na. Madalas yung ginagawa yan eh. Kasi sasabihin nyo inaapit tayong China. Bakit saan ba napupunta yung pondo ng taxpayers money? Di ba sa maling pamamaraan, maling project, kayang-kaya natin na umulad eh. Pero hindi nangyayari dahil sa maling pagpili ng leader. Ang binoboto nyo, sikat, magandang lalaki, magandang babae, maraming kakilala, gumagamit ng makinarya, pera, pero walang kaalaman. Hindi niya alam yung sinasabing governance, administration. Hindi niya alam kasi hindi siya marunong maglingkod sa bayan eh. Diba? Ano mangyayari sa atin? Kahit kailan, di tayo uunlad. Malabo yun. Salitang pag-unlad, malabo. Hanggang hindi binabago ng electorate ng kanilang prinsipyo, way of choosing government official, candidate aspiring for public office. Diba?
napaka delicate yung ganitong issue pagdating sa paghahalal ng tamang opisyal ng gobyerno. Lang po, share, like, and subscribe.